Hey teachers! So, kumusta po kayong lahat dyan? Heto naman po tayo sa pagbibigay ng ating technical assistance sa ating mga teachers, especially for our teachers, teacher 4, 5, 6, and 7. Or kahit din po yung teacher 2 hanggang teacher 7. Or ang ating mga, kung dati, proficient teachers, ngayon po may beginning teachers na and may proficient teachers na. So, ang topic naman po natin, kasi may nag-message sa atin, nagawan din daw natin ng paliwanag or video, yung NCOY 5.2.2. Okay, so kasi medyo nakalimutan ata natin to, hindi tayo nakapagpakita. But then, complete na po yung ating videos halos. So, kung titingnan po natin sa ating guide, kung kayo po ay familiar na dito, ito po ay makikita natin sa DO number 20 at saka DO number 24. Nasaan po ba dito ang 5.2.2? Ito po. Kung ikaw ay magpapa-reclass or magpapa-rank for teacher 3, hihingin po sa inyo ang NCOY 5.2.2. Magkapakita kayo ng MOVs na align dito. So, for teacher 3, teacher 4, at saka ang teacher 7. Lahat sila may 5.2.2. Yung sa MT po, meron naman, but then, iba naman po yung kanyang description. So, ngayon po, ang unahin natin yung sa career stage 1 and 2 at saka career stage 2. Okay, so ano po ba itong NCOY 5.2.2? So, ito po. Kung kayo ay familiar dito, I think na-encounter nyo na po to, kasi ito po na PPST 5.2.2 ay na-encounter na natin or ninyo sa RPMS. Tama po kayo, sa RPMS. So, para po maalala natin, balikan natin ang mga list of PPST. So, ito po ang list of PPST sa 3-year distribution ng PPST for proficient teachers. Nasaan po dito ang 5.2.2? Ito po. Objective 11, 5.2.2 NCOY na hiningi sa atin noong taong 2022 to 2023. So, hanapin nyo na po dyan ang inyong mga pinasang MOVs. Ngayon po, kung kayo po ay magpaparank na for reclassification, ito po naman na nakikita nyo ang portfolio annotation form or yung inyong NCOY annotation form. Now, makikita nyo po dyan yung 5.2.2. Lalagay nyo po dito ang MOV, kayo magsusulat ng description at saka annotation. Gagawin nyo po yan sa mismong assessment. So, sana po makatulong itong video. Okay, so punta na po natin ang mga MOVs. So, dito sa PPST 5.2.2, sinasabi dito that the teacher monitored and evaluated learner progress and achievement using learner and attainment data. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, the teacher checks regularly how students are doing in their lessons. Example, halimbawa, si teacher. After giving a quiz, the teacher studies the result. O kaya naman, if the students scored low, the teacher knows the lesson needs to be reteach. Or I mean to be taught again. Okay? So, according to this, isa lang po ang hinihingi na MOV. Pipili lang kayo dito ng isa. Any one of the following. Halimbawa, individual learning monitoring plan, yan ang inyong gusto ipakita. Peer assessment data, o kaya sample of learners' output with reflection. Progress charts or anecdotal records. Ito ang pinakamadali. Key class record or grading sheets. Lesson plans showing index of mastery o yung item analysis. Frequency of errors with identified list or most mastered skills. So, ang dami po. Pero po, dear teachers, linawin natin, kung pupili kayo ng isa, make sure na may annotation. Ibig sabihin, magkapaliwanag kayo paano siya connected sa PPST 5.2.2. So, ito po, magpakita tayo ng sample. Halimbawa, pinili ninyo ay individual learning monitoring plan. Yan po yung sample. Lagyan nyo ng annotation. Paano siya na-connect or align sa objective 5.2.2. Pakibasa na lang po yan. Next. Halimbawa, ang MOV na pili naman ninyo ay peer assessment data. So, pag nag-assess yung classmates niya sa kanyang classmates, informal lang naman po ito.
Kahit sulat lang nila, pwede. Then, lagyan po ninyo yung annotation. Paliwanag. Ganyan lang po. I-connect, i-align sa objective. Next, progress charts or anecdotal records. So, kadalasan po, di ba, ang naiisip natin dito, sa anecdotal records, yung kapag may mga pasawa yung mga bata, yun ang ating record. It depends po. Pwede nyo na po ilagay dyan. Lagyan nyo lang po ng annotation. Yan. Could be positive or could be the misbehavior done by the students. Kasi as ano din po yan align din po yan sa objective na minamonitor natin and ini-evaluate ang progress ng ating mga bata. Then, lagyan nyo ulit ng annotation. Okay, so yan po sa anecdotal records. Ito ang pinakamadali. Kasi ito po, palagi tayong meron yung ating class record. So, ngayon po, lahat na tayo halos i-class record, nag-print tayo niyan, then signed by our principal or school head and in 4 quarters. So, i-prepare nyo po yung 4 na class record in each quarter. Then, yun po ang inyong MOV. So, pasok na po kayo, tapos na. Pero ano po ang kailangan lang? Lagyan nyo po ng annotation. Yan. Paano nyo nasabi that it is aligned with NCOI 5.2.2? O, ito po, may isa pang sample MOV. Item analysis. Ayan. So, pwede pa po yan. Pwede pa po yung sample ninyo. Okay, so napakarami pong sample. So, I hope nakatulong po itong discussion natin sa mga iba pang mga teachers na medyo baka wala nitong MOV o nawala na nila. So, at least makakagawa pa po kayo. Then, paparamahan na lang po sa inyong mga heads. So, yan po. Sana nakatulong tayo. Comment lang po kayo dyan if tayo ay helpful. And subscribe for more educational contents or videos. That's all po. Goodbye and God bless po everyone and good luck to your promotion.